Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Jasper, isa akong registered pharmacist. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell button para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. So, ang pag-uusapan natin sa video na to ay ang pinagkaiba ng over-the-counter drug at prescription drugs. May mga customers o patients kasi kami na hindi aware kung ang gamot ba ay kailangan ng reseta o hindi, at minsan pa nga ay nakikipagtalo pa sa pharmacy assistant o di kaya naman sa mga pharmacist. Kasi pinipilit nilang makabili ng mga gamot kahit ito ay kinakailangan ng reseta. Para sa karagdagang kaalaman, mayroon tayong tinatawag na over-the-counter drug o OTC drugs at prescription drugs. So ano yung pinagkaiba ng dalawa? Kapag sinabi nating over-the-counter drug, ito yung mga gamot na maaaring mabili na hindi na kinakailangan ng reseta. Maaari tayong magtanong sa mga pharmacist ng butika para sa tamang advice at makabili tayo ng mga OTC drug para sa mga simpleng karamdaman katulad ng lagnat, ubo, sipon, kirot at iba pa. Ang mga prescription drugs naman ay yung mga gamot na mabibili na kinakailangan o required ang reseta. So ito yung halimbawa ng mga gamot na required ang reseta. So meron tayong dalawang examples na reseta. So sa unang reseta, meron tayong amoxicillin 500 mg. Sa pangalawang reseta naman, meron tayong tatlong gamot diyan. Salbutamol nebule, pangalawa co-amoxiclav 625 mg at pangatlo azithromycin 500 mg. At lahat ng mga gamot na yan ay nire-require ang reseta. So, lalo na yung mga antibiotics na yan. Kung mapapansin natin, for example, sa amoxicillin 500 mg, 21 capsules or 21 tablets yung require na i-dispense ng butika. So, ibig sabihin, kapag nagamit nyo na yung reseta na yan, hindi nyo na pwedeng gamitin ulit next time. Kasi may mga ganong customers na itatago nila yung reseta and then next time gagamitin ulit nila. And then, ibig sabihin dyan sa number 21 na yan, 21 capsules or 21 tablets lang yung maaaring i-dispense. So, after that, fully filled na siya or fully served na siya, hindi na siya maaaring gamitin. So, yung mga butika, maaari namin silang sulatan at lagyan ng tanda na ito ay fully served na. At dapat natin tandaan na kapag antibiotics yung ating iniinom na gamot, na tapusin ito kung dito nakalagay sa reseta, sa unang reseta na 3 times a day or every 8 hours for 7 days o 21 capsules yung kailangan natin inumin, kailangan natin siyang tapusin para maiwasan yung tinatawag na antibiotic resistance. At para ma-distinguish o malaman natin kung ang gamot ba ay hindi na kinakailangan ng reseta, kapag ang gamot ay walang RX symbol na makikita dito, ito ay considered as OTC drug. Ito yung mga halimbawa ng mga OTC drugs. Pero ang prescription drugs ay may nakasulat na RX symbol na makikita natin sa karton ng gamot, sa blister packaging at ganoon na rin sa pharmaceutical label ng mga containers. Ito yung mga example or halimbawa naman ng mga prescription drugs. So, mapapansin natin na merong mga RX symbol dito. So, ang prescription drugs ay nire-reseta kapag tayo ay nagpakonsulta sa doktor dahil ang mga doktor lamang ang authorized na mag-prescribe ng gamot dito sa Pilipinas. Ang pharmacist ba ay maaaring mag-prescribe ng gamot? Ang sagot ay hindi, dahil ang role ng pharmacist ay siguraduhin tama ang paggamit ng gamot na iniinom ng pasyente, tama ang dosage, tama ang oras ng pag-inom ng gamot, sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga pasyente. Pero maaaring magbigay ng recommendation ang mga pharmacists para sa mga OTC drugs na maaaring inumin ng ating pasyente. Kami rin yung nagre-recommend kung kailangan na magpakonsulta ng pasyente sa isang doktor kapag ang pasyente ay pumunta directly sa mga butika para magtanong ng gamot para sa kanilang kondisyon. Tandaan natin na ang maling paggamit ng gamot ay maaaring magdulot ng medication error at lalong ikasama ng kondisyon ng pasyente. Kaya dapat tayo ay magtanong sa pharmacist o di kaya naman ay magpakonsulta sa doktor para sa tamang assessment. So yun lang sa video na to. So do not forget to subscribe to my YouTube channel for more. Have a great day and bye!